O imong basulan pagkahuman. Yeah. Number 2, if grabe kay kakalipay, na ko'y mga butang imong mahimo, nga wala nimo ganahin. And at the end, imo gihapong mahayan. Are you with me? Ang aglibot pasabot is that a person or a mere human, wala din siya gamay, bisan gamay lang nga capability or ability para ma-sanctify niya ang kaugalingon. We need the sanctifier, Jesus Christ in Nazareth. Amen? Pagpaka sa Lord sa kabilang bit pa, kuwan lang, hallelujah. Hallelujah. Today, we'll be talking about the three kinds of sanctification. The 3 kinds of sanctification. Number 1 is ginatawag na to possessional sanctification or our identity. And that is before the sight of God. Before the sight of men, nasa lay standard aron matawag ka nga holy. Tama ba? Even you yourself, natay standard. Kung sa man ang holy di ay sa imuhang pananaw. It is because natay kagwalingong term without digging sa etymology sa word. Kung sa man ang word nga holy, set apart. Pwede ba nimo ma-set apart imong kaugalingon? Yes, through isolation. Pero mura pud gagbuang ana. Nababata? Pero when somebody will set you apart, that is another thing. Amen? Because you need to give your consent. Ay sa kadali lang. Sama sa mga sundalo, ang mga sundalo dili pwede mag-apil-apil sa buhat sa mga civilian. Dili pwede. Kaya naman, they are set apart because they have duty. They have their responsibilities. They have their role to play. Ayaw pag-apil-apil sa dili ni mo role. Amen. Kay magagubot gyud diha. Tama ba kuya? Hallelujah. Mabitaw na ang mga sundalo na po sila kaugalingon nga mga rules and regulations to play and roles in the community. Now, like you and me, as mga anak sa Dios, we have roles to play. Mabitaw na og makit-an ta, for example ako, Kuya June, kung makit-an ko nimo sa sabungan nga naghawid kog manok, I'm not playing my role anymore. Are you with me? Murag nalapas na ako sa role na ako as a Christian being sanctified by Christ. Makayo man na makayo sa Kuya June, oy, kadali lang, di ba si pastor na? Pastor kadali lang. Biya ka, pastor. Ano sa bungan? Amen? It is because nang lapas na ka sa imong role. Dili na mao. Now, when we say positional sanctification, according to Hebrews chapter 10 verse 10, kung nato nang basahon, kung sa may gingon sa Hebrews 10 verse 10. Hallelujah. Kaya ganahan ni mga Hebrews, kaya maka-Hebrews po na ginagmay, maka-Hebrew. Right. Yung siya diri in King James Version ba niya gamit? 10 verse 10. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ulitin ko lang. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Verse 14. Yung sa diri. For by a single offering, pila daw ka offering? Single ra daw. Kaya usahay mo ng tao, murag iyang feeling nga murag nahimo siya nga balaan kung nasa'y buhaton nga something. Ang baga mo raog ako ning ihatag sa Ginoo, mura bag feeling na ko nga nadugangan akong pagkabalaan eh. Alright? Pwede ba na madugangan ang pagkabalaan? Pwede siguro madugangan yung pagkabuutan. Pero og madugangan pagkabalaan, murag dili siya, it's grammatically wrong. No? Incorrect. So, yung siya diri, with single sacrifice daw kuno, or single offering, He has perfected for all time. Hangtod ka na sa doon na himong perfecto? For all time. For all time, those who are being sanctified. Those who are being sanctified. Ibig sabihin, gibalaan, to make holy. So ang tao, di sa makingon, okay ako, balaan ko. Kisa nag-ingon, ako lang. But the Bible says, you are made holy. You are being sanctified by
Christ's offering. Amen? So, ang uban mo nung silusay buhato na to. Igsoon! Grabe na kainit. Sulod-sulod sa iglesia. Kinahanglan magkinabuhi kitang balaan. Tungod kay ang Dios. Balaan man. Doon mo ra you are commanded to do something to be holy. Amen ba? Pastor, sa may buhaton para mahimo yung balaan. Hallelujah! Kinahanglan gyud ganin magbistig gyud puti kada Domingo. Hala, grabe na matawhan na pangabalaan ana nila. Ay naman, tanawa raw nagsunod puros puti. Kung sa tawag ka ng manok ganyan puti, ugis. Mura mga ugis. Naglinya. No, mga balaan gyud eh. Ikaduha, dapat di ka magpaputol og buhok. Hallelujah! Oh, grabe. Nakagip ay pastor. I mean, I'm not saying na kwan. It's because dili man gud magpataas og buhok na nagpahimo na tong balaan or sa atong gisuot. Are you with me? What else? Dapat gyud ang balaan nga tawo igsoon dili gyud muhawid og mahugaw. Hallelujah. Unsa man ang mga mahugaw? Dili gyud magtigsim bisag bino. Di gyud ayaw gyud paghawid og bino. Dili gyud pwede nga di magiguban ka tong mga kwan kanang imong mga barkada nga mga badlo. Ay gyud makiguban diha kay balaan ka. Hallelujah. Usa niyo pagwali sa ila karon. Hindi naman ka makiguban. Mo na akong giun ba? Gi-isolate ang kaugalingong kay balaan ko. Brad, ali apil tagkuan Brad birthday party dire. Adi ko basi makainom na pud ko. Balaan di ako. Hallelujah. Usaon na ba nato na karon pagpaambit sa mga balita ito nila? Amen ba? Tungod ang ilahang definition sa pagkabalaan is action. Ang definition sa word sa pagkabalaan, identity. Amen. It is our position in Christ Jesus. And no one can take that away from you. Because the one who gave it is the most powerful of all. Amen. Jesus said, all authority, all power. Na ba ibilin? Wala. Wala. All it has given to me. O yung siya dito, I made you holy. Amen. 1 Peter says in 1 verse 15, yung siya dito, be holy, for I am holy. Be holy, for the Lord your God is holy. Is it a command? No, it is not. Because you are. Who made you holy? He sacrificed. His once and for all sacrifice, effective, has been made perfect. Kung na perfect, nabay kulang? Wala. Wala na. Unya, nganong yung magmuluhod kag pila ka Domingo aron ka mahimong balaan pa. Brad, aron ka mahimong balaan kini nga mga kuan mo kinahanglan tumanon gyud nimo ni. Grabe taas sa listahan oy. Dapat kini, dapat. Nya ligtag isa. Dili ka balaan Brad, bala ka kay ano mo natuman tanan. Hallelujah. Nabala rataman. Wala ang butang ikan. Bala. Kay nakulangan. Hallelujah. Pero naghatag na to perfect. Ang holiness yang gihatag nato. Does that mean nga perfect ang ato ang pagawi? No, it is because that is before the sight of God. That is not before the sight of men. Before the sight of men and before the sight of yours, bisan ako mismo mayon ko sa ugalingon, ako dili ko takos, dili ko angayan, tungod kay there are times that I will drop the ball. There are times mapuno ko, there are times maulit ko, there are times makahimo kog makalapasan bisan dili na ko gusto. Why? It is because I am in this. My holiness has been imprisoned by this flesh. The Bible says there is a law in this flesh, the law of sin. And this body will not inherit the kingdom of God. It will be rot. It will be rotten. Amen ba? Amen. Madunot lamang kini diri ato niyang biyaan. Mabitaw na dunay pag-agulo sa sulod nato the moment makahimo tag sala. Have you experienced that? Nakabuhi kag istorya nga sakit pag ulit nimo sa balay magkang masulti man ako to. Lord, I'm sorry Lord. Amen. Dunay pag-agulo sa sulod tungod kay dili na ikaw, it is the sin that is inside of you. But before the sight of God, you are holy and perfect and blameless before Him. Wala may makasak sa langit nga walay naikunot buling og bansa. Mabitaw nang tinuod ang teaching nga gipatudlo kaniadto, kinahanglan jud nga walay kunot buling og mansa nga makasaka sa langit. Napangutanan ako sa nagwali. Wala yung makasaktan. Ay mangutanan ako sa nagwali. Tinuod bagid pastor nga wala na gid kay kunot buling og mansa.
Sige daw. Kung sa ka tinuod, nga wala gid kay kunot buling og mansa. Dili siya maka-admit. Nga wala na gid ko, pero naning kamot. Ang pangutanan ako, igo ba imong paningkamot? Kulang. Mabitaw na kadunay Kristo, ang perpekto. Amen. Atong isalig niya tanan. Mabitaw ng tawag ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Dito lang gid sa iya tanan. Kaya kung musalig kasi mong galingon, pakyas gid ka. Kung musalig kasi mong sikatao, samot na. Mo ingon gali ka, I can do better. Amen. Dulag basketball. Astilan. Yun ang Bible, Philippians chapter 2. Isipa, imagine this, isipa nga mas maayo ang ubang tao kaysa nimo. Grabe na, makapanindig balahibo. Grabe pastor, bisag bala kayo, ay sipon yun ako, o mas maayo yun siya kaysa nako. Unsang context? It talks about Christ. It talks about Christ. Ngayang gineglect ang iyahang kaugalingon, ang iyahang identity, ang iyang pagka-Diyos. Pareho ikaw ug ako, mahimong balaan, mahimong matarong, matubangan sa Diyos. Ibig sabihin, ang ikambyo. Amen? Nga murag ningon si Lord Jesus, nga murag, kinahanglan gina ko ni buhaton alang nila. Kaya og dili, impyerno gyud sila tanan. Amen? Murag luya naman. Amen ba? Amen. And this is, the Bible says, this is once and for all. Never again to be repeated. It's a perfect tense nga action ni Lord Jesus. Sa makausa, lamang ug alang as ng panahon. We are perfect before the sight of God. We are holy before the sight of God. Amen. Amen? Mo bitaw na ang pagtawag ni Apostol Pablo alang sa mga balaan nga naa sa Korinto. Pangutanan nako, sa ilahang pisikal nga pagkinabuhi, balaan ba atubangan sa standard sa tao? O sinahitabo sa Korinto? Ako lang isa-isay sa makadiyot, ang 1 Corinthians chapter 11 nga atong gikuhaan og base sa atong communion. Mag-communion man ta karon. Gibadlong sila ni Apostol Pablo ngano man. Tungod kay didto mismo sa ilang ginatipunan nangahubog sila dito. Hala, mo ba, Brad? Mo ba, pastor? Nangahubog sila dito. Nga naman, tinuod yun dunay bino, o tinuod yun dunay tinapay. Nangaon yun sila dito. O the Bible says, tingon si Apostol Pablo, wala ba mo ikaugalingong balay? Nga dito mo mangaon? Ang uban, gipanggutom. Ang uban, nasobrahag kabusog. Ang uban, nangahubog. Ang uban, jutay lang kaginahong nga bino. Kristohanan ba to sila? Yes, they are. And Apostle Paul says, wala ba mong bahibalo nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha ninyo? Hubog na ha, pero giingnan gihapon ni Apostol Pablo, nagpuyo ang Espiritu diha ninyo. Why? Because they are still subject to failure. Because they're still in their flesh. Amen? Walay perfecto nato ni gawas, kung perfecto yasay. Kaya pangalan is perfecto. Pero bisag perfecto yung pangalan, pero dili gihapon siya perfect. Amen ba? There is no one perfect maliban kang Yesu Kristo. Positional sanctification. Amen. And that position nga naka nato can never be taken away from us. Kay siya ang nagbutang dili nato. Matingala ka kung ang president, pag moingon ang president nga mo ni buhata, ang role nimo is ikaw gyud ang DILG secretary. Doon na ba makahawa nimo? Ay di basta-basta. Kung doon na may makapahawa nimo, agi sa salungag ng karayom. Or gubot sa tibuok Pilipinas. Amen. Pag moingon siya, okay sige, ikaw ang akong ibutang diha sa Committee on Finance. Ikaw ang chair. Zaldi ko, ikaw ba yan? Na ba yung makapahawa nimo? Ay wala. Way basta-basta makapahawa nimo. Tanawa si Peter Cayetano, pero may tinag-quote. O tanawa ang Philippine Constitution. O sige mo sa Philippine Constitution dire. Pwede ba gud ilang gibuhat? 11 plus 1 ra? Dili pwede. Pero ngano nag-insist mo ganang pikas? O doon sa rule sa Senate, dapat 12 plus 1 para 13. Ngano mo pugos mo ganang pikas? They try to bend the law. It is because wala namang gusto sila sa insakto. Pero ilang ginapugos nga naman tungkol kay gamhanan mo kay sila. Unsa gingon ni Luistro? Hawak natin ang beat. Have you heard that? Luistro said that.
Hawak natin ang bit. Kay, nga naman, nasa ilang head. Wala basta-basta maka-touch nila. They feel like they're untouchable. Even Touch the me law not. cannot touch them. Touch me not. Imagine that. They have their own laws. Nga wala na nakasubay sa law. Pero kung ano itong tanawon, mga igsoon, because that is positional. Somebody gave it to them who has the authority. And like you and me, we have given because we have the authority. It is Him, Jesus Christ of Nazareth. Pag naimong siya, dili makabalaan. Who told you? Ikaw, kayo mong kuha mong binuhatan. Because you are judged according to your action. According to what they are seeing. But before the sight of God, you are judged by Him according to what Christ did for us. Hallelujah. Number 2, progressive sanctification. Number 1, positional sanctification. Number 2, progressive sanctification. This is before the sight of men. Ang una is positional before the sight of God. Number 2, progressive sanctification before the sight of men. Now, mabito na dunay mo arose nga mga question, daghan kayo mo arose mga question, ingon ka Kristohanon ka. Ano man lagi na imong baba, di man mo, di ba? But it is not. But because that is before the sight of men. Kaya ato mismong mga mata depektado, napabata. Kita mismo atong judgment depektado ng daan. Mabito na magtinulakay ta. Blame shifting. Are you with me? Pag miyon ka, pumali mo ni gitarong. Ikaw gani. Subanda na sad. Sa lahi na pod nga aspeto nga field, usamang kang wani mo ligit, usamang ka. Ikaw gani. So wala di siya paingnan. That's why doon na gitawag ito progressive sanctification. What is progressive sanctification? This is the time nga atong devotion diya sa Ginoo. This is our journey with God. And ikaw mismo sa imong galingon ma-amaze ka. Gisinghagan ka ang imong response kalmado kaayo. Hallelujah. Gipanghimaraot ka imong giampo. Hallelujah. Is that natural? That is supernatural. Amen? Grabe lang kabalaka. Sa anak, pinaunsa na. Pero murag kalmado ra, murag wala ra. Grabe wala gid kay pag sa pagtanaw sa tao. Grabe wala gid kay balaka sa imong anak, Brad. Daon sa imong anak. Wa man kay ko na balaka, ikaw na hinuon. Ako ang maning anak. But pasabot ba gipasagda na lang? No, that's not what I'm saying. The point is this. Life and death is in the hands of God. Amen? Transformation is in the hands of God. Our lives is being transformed day by day. Dili sa ingon nga overnight, grabe nakakabuutan pagkaugma when you receive Christ. No? It is progressive. Amen. Mabitan ako ba nga pagbag-o na, Brad? Ako nag-ingon, ang grabe naka-basic nga akong giingon nga concrete example, bisan pa og dili nimo kalburohon ang saging nga gulang, mahinog yun na. Malata pa gani. Are you with me? Because there is a perfect time for everything. There are times to sa naman kadugay ba ning pag-ampo nako? God is never too late. God is never too early. He's always on time. Ang problema lang kita magod, we have our timeline. Si Lord, He lives outside time. Kung outside din nato siya masabtime. Amen? Ug ang transformation is dili siya gina-force. Tanawa ragod ng saging nga alanganin ang pagkagulang. Unya gikalburo pag yun sa may tabo magpantal-pantal. Kuman mapantal-pantal pagkaunon nimo ang sa Tagalog ba mapakla. Mapakla. Lain sa kaunon. Napabata. Unya Brad, dugpay na gid kayo Brad. Gilumutan na lang sa simbahan Brad, ang batasan wag gyapon gid mausab. Unsaon naman lang na. Hey. It is not your business. It is His business. Amen? Para sa nila sila to strengthen your faith. Amen? Maligon kasi yung pagtuo. Nga grabe kadugay na niya Lord, ganong ingani manggihapon siya. You ask your question to yourself, Lord, ganong ingani manggihapon ko? Nag-question pa manggihapon ko? Wa paghihapon ko makasabot? Are you with me? That God is sovereign. He has a perfect time sa matag usa ka tao. Ayaw ipugos ang imong gusto sa imong isig ka tao. Napabata? Gusto maguna og Ginoo nga iyang kaugmaon maayo? Do you think kining tawhanan nagun ako na iyang kaugmaon daotan?
Wala may tao, magunahon na siguro ang tao nga. Magunahon na nga iyang kaugmaon, dili maayo. Amen. Tanang tao nagunahon na nga maayo ang iyang kaugmaon. Are you with me? That's why we have progressive sanctification. Hallelujah. And sometimes we fail to understand nga ang tao is still on process. Kung baga mo usahay sa parenting, ako as papa, ginaparealize ko ni Lord ba sa akong anak, na perminti ko mo, sabi, dugay mo kay ka makasabot. Bata Ay, pugos, ay, mature na yun. Ngano, sige magkagdula, ay, sudsad. Bata, gani, no? Matingala siguro ka, og hamtong na, sige, dula. Ay, marag matingala ka diha. Basig na something wrong. Are you with me? Amen. So, ginapasabot ni Lord sa ato that our lives is still on process until this very moment. Ug mahuman lamang ang proseso the moment we die. Amen. And how could this be nga atong kinabuhi mahimong perfect before the sight of men? That cannot be. Amen. Dili gid sa mahitabo. Ang mahitabo lang din ha is gradual transformation. And you yourself, ikaw mismo makaingon ka nga, Lord, salamat kaayo kasi yun pa sa kanta, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ang pagbabago igsoon kayo mong tanahon, it is a cooperation with God. Amen. Because you have free will and I have free will. Pag mayroon si Lord, you let go of that grudges. Lord, labi pa magod kaayo kung una ako tiyang himo sa ako sa una. Kung baga mo naikiliti, pagin ba? Tiyang himo sa ako nasakit kaayo, mo hapdos ba? And the Lord God said, just let go because this is for your good. Alam ni sa imong kaayo hanak. Sige. Ay sa Lord, kada ilang Lord ha, kada ilang. Ikuan sa ako Lord, gadget lang. Ako lang sa gamay lang. Tagay sa oras good Lord. Now, is He Lord now? Is He your Lord now? I don't think so. Amen? Because if He is your Lord, when we say Lord, He is your master. And when He is your master, you have no right anymore. Amen? Lord, I lay these grudges to you. Lord, I lay this pain to you. Ako ninyo hatag diyan nimo Ginoo. Pag magkita mo sa tao, you act as Jesus acted. Amen? Mo to akong gi-share ninyo datong niagi, there is no single record in the synoptic gospel where Jesus rebuked prostitute. Where Jesus rebuked drunkards. Where Jesus rebuked the tax collectors. The gluttony. Wa niya gipang-rebuke. Kuya mo yung sarili yung Lord ay. Because the Lord wants us to be transformed from inside out. Dili aron pa kaulawan ka. Dili aron nga diin tulisukon ka. Kung dili gusto ka niya usbon gikan sa sulod paingon sa gawas. Amen. And you will be amazed. Sa imong kaugalingon mismo magkayon ka, thank you Lord Jesus. Ing-ani man day ang result. Ing-ani man di ay. Naka-remember ko sa mga para-athletics. Nakal mo sa para-athletics, no? Na yung mga buta, yung napiringan, ginapa-apil o dagan, na yung mga pungkol, di pang kuanan para lang makadagan, yung makalangoy, ano ba? Na yung mga bungol, ginapadula sa para-athletics. One of the examples is kaning buta. Nga ginapiringan, unya, doon na siya trainer, nga iyang naghawis sa PC, duha. Dinaganay kasi dito, dinaganay. Kung unsa ka kusog mo dagan ang trainer, diha nagdepende sa kusog sa dagan sa iyang gi-train nga para-athletics, para-athlete. Kumbaga nakadepende sa nag-train karon ang success niining maong aning na defect. Are you with me? Kaya kung hinay mo dagan ang trainer, unya mas kusog mo dagan ang sa pikas nga trainer, of course dako ang chance madaog tong sa pikas. Are you with me? And remember this, gusto ni Lord nga mag-trust fully sa iya. Tanawon ko mga tawanan. Nakita ko sa video sa palaro to ang sur nga grabe niyang katawa. Nakadaog siya nga buta tungkol pag yun. Look at us now. Tanawin mo ko galingon. Ingat ka bless. Amen. We're not trying to compare, we're counting our blessings. Hallelujah. Now, my point is this. Kumbaga murag ang pagtanaw ni Lord nato is that gusto lang gid ni Lord nga i-guide ta ngadto sa kadaugan. Amen. Amen. Pag moingon tong
Pag may untong buta karon, mga nga, di na ko mudagan, sir, oy! Wala yung gibuhian. Asa man siya paingon? Dito siya sa kanal. Dampang siya. Amen? Like you and me, gusto Lord nga diin mo, trust us sa process. Nagdagan sila, kapoy lang kayo! Sige, hinay-hinay lang! Sige! Kaya ang trainer, the more nang musabot, ang trainer mo'y nakasabot. Ang kapoy na, sige, hinay-hinay lang. O magpakusog na punta, sige, kusog dagan, kusog tikang. Siya mo'y nagalid. Pag may siya din na ako kaya, okay, relax. Talisod, yung pugson, mamatay na. Amen? Like us, si Lord nag-control sa atong lives. Amen. Right? And we trust the process. We trust God in the process. Number 3, ultimate sanctification. Kaning ultimate sanctification, ingon ang Romans chapter 8, verse 30, those He called, those He predestined or preordained, He called. Imagine this, sa wala pa gani gibuhat ang kalibutan, gitawag na tangdaan, Lord. Munang niyata diri karon. Kisa bagay nagsabot bugod ta Kuya John, magkaila ta. Wa man siguro. Niyata diri karon because we are preordained by God. Amen. And those He preordained, He called. Yan gitawag. And this is the perfect time na gitawag ta ni Lord. Those He called, He justified. Katong gingon, wala siya nagtawag mga perfect. Nagtawag siya mga imperfect, mga disqualified, pero iyang gi-qualified. He justified and He glorified. Tanawa ang iyang progress. O kinsa ang naghibuhat sa tanan. He preordained, He predestined. Kinsay nagpredestined? Si God. Kinsay nagtawag? Si God. Kinsay nagjustified? Si God. O kinsay nagglorified? Si God. That's why all glory, all honor, all thanksgiving, all praises belongs to Him alone. Iyaharagid tanan. Amen? Hallelujah. Wala ako nag-post kagahapon sa akong pagpasalamat kang naiinday kang Kuya Sam. Because I want the Lord, nga si Lord mo mububo sa ila sa panalangin. Sa ilang initiative sa pagtabang sa mga anak kagahapon. Ultimate sanctification. It is a future state of perfection, meaning the realization of total holiness. Kasi total holiness sa gingon dire. Di impartial, dili partial nga holiness. Sa kuning gingon, dili kaya ma-penetrate sa flesh ang spirit. Dili kaya ma-manipulate sa flesh ang spirit. Pero kaya ni spirit i-control ang flesh for the glory of God. Nababata? Amen. Ang atong unod, gusto na kayo matulog, pero atong espiritu, gusto pa mo ampo. Ang atong unod, gusto mo laag, pero atong espiritu, gusto mo ampo, gusto mo basa og Biblia. Ang atong unod, gusto na kayo masuko, pero ang gusto sa espiritu, magkalma ta. Are you with me? Nag-craving ta na tayo gusto nga buhaton, pero ang Holy Spirit mo ingon, disiplina. Relax lang. Amen. And this glorification or ultimate sanctification, it will happen, mahitabo kini siya, in the future, sa pagani sa atong Ginoong Kristo. Ni second coming. Or, sa dihang matapos atong ginabuhi, kaya magpaabot naman ba sa iyang pagbalik. Amen. Wala ta nahibalo kayo sa maguna. Amen ba? Amen. Ang uban mahadlok gid mamatay. So, doon na mga kahadlok, bisa gamay lang ang kahadlok. Pero yan mo siya, kung kalit ka kamatayon, ay way kahadlok na, kalit man, uy, patay diretso. Gipusil ba, bangga, automatic, dead on the spot. Wala na kahadlok. Pero sa diha gani nga nagtinga-tinga pa mo makita pa nimo ang mga maayong matalan-awon, imong nahuna-hunaan, imong mga anak, doon nagkikahadlok. Mag-unsa naman lang ni sila, baro mag-feeling, nabuhi mang gani ka? Amen ba? Let God be God. Amen? Amen. The Bible says, I will be with you Amen. wherever you go. Thank you, Lord. Sa tanan yung pagabuhaton, ako nagauban kanimo. Remember that? Nagauban. Nagauban ka sa mata kadlaw.
always siyang nagauban. The moment nga malipayon ka, nag-uban si Lord. The moment masulubon ka, nag-uban si Lord. The moment nagsapot-sapot ka, nag-uban si Lord. The moment nawad-an ka, nag-uban si Lord. The moment abunda ka, nag-uban si Lord. Amen. The moment nga diin nagsimba ka, nag-uban si Lord. The moment naghimo kag sala, nag-uban si Lord. Why? He will never leave you nor forsake you. Mo magal bisan naghimog sala? Yes, nag-uban siya because he dwells in you. Nagpuyo siya nimo. Amen ba? Amen? And that is holiness. And remember this, ang mga Amerikano nga mga tao or kita nga mga Asian for example nga naanad sa tropical nga klima, according to some nga naka-experience, kung mo daw ka og place nga grabe ka extreme ang weather condition, like for example dito sa Iceland, mangdugo daw yung ilong. Wala naanad sa klima, more like something like, no? Kumbaga wala maanad. Ang atong mga kinabuhi igsoon, the moment that we are born again, we are sanctified by Christ. Wala na ka maanad sa paghimog sa Lord. Dili na normal alam nato. That is abnormal for us to do sinning. Under the lens of grace, ang uban ningon sa man ang grasya. Mura man nagpatuyang sa pagkasala kay bisag nakasala gipasaylo gyapon. Imagine this, bisag nagpakasala giubanan ni Lord. Sa ato pa nagpakasala dahil si Lord, no? In the Old Testament, sultihan tamo in the Old Testament, ang balaan kung mahawiran sa dili balaan, mapenetrate, mahimong unholy. Ang holy nga butang kung mahikap sa unholy nga tao or dirty nga tao or filthy nga tao, mabalhin sa iya ang pagkadautan sa mga tao. Contagious ang sala. Amen, under the law. Ilalom sa grasya, ang mga hugaw nga butang sa diyang mahawiran sa balaan, mahimong balaan po. Sa samang paagi ikaw ug ako nga nahikap ni Kristo Jesus, iya tang gibalaan. We are made holy, we are sanctified. Amen. Kinsa ang gingnan? To those who believe in Christ Amen. Jesus. Ngano nga worthy man ta mag-take sa communion? Because we're holy. Ngano worthy man ta mo sangpit sa ngalan ni Jesus? Because we're holy. Amen ba? The Bible says no one can come near to God nga makasasala. Dili ka pwede. But Christ made it available for you and me nga makaduol sa trono sa grasya. Iyan ang gihiwa ang tabil igsoon, a separation gikan sa tao tali sa Dios. We are glorified. We have been Amen. glorified. Amen. Amen. Ang atong glory nga nawala sa gihimo ni Adam, nahiuli diri ka nato. We are clothed with the glory of God. Amen. Amen. Are we learning something? Amen.